tauhan si Matias na pumunta sa internet cafe ni Ismael upang galawin ang sistema ng computer doon. Nang dahil sa kanyang ginawa, nalaman na nga ni Matias kung sinong mga hacker na gumawa sa kanila at walang kamalay-malay sina Ismael na nahuli na sila nito. Sumugod na nga mga tauhan ni Diego sa opisina ni Matias upang hulihin ito. Ngunit nagawa naman ni Matias na makatakas. Nagalit ng husto si Samuel nung minamadali ni Leah ang hearing, kaya sinugod niya ito. At galit niyang sinabihan si Leah na siguro kasabot niya ang judge. At siguro ngayon pa lang may desisyon na yung judge. Inaabuso niya ang kanyang koneksyon. Galit na sinabihan ni Leah si Samuel, alam niya na illegal ito. Siya pala talaga yung pinagbibintangan na may ginagawang illegal. Nagtanong si Samuel kay Leah, anong ibig niyang sabihin? Dito na nga sinabi ni Leah kay Samuel ang kanyang hinala, nang dahil sa kanya kaya muntik nang mapatay ang kanyang ama. Siya ang nagtangka sa buhay ng kanyang ama dahil isang scam buster ang kanyang ama, habang siya isang scammer. Pinalabas lang niya na iniligtas niya ang kanyang ama upang hindi siya mapagbintangan, kaya ilalayo niya ang kanyang anak mula sa kanya. Nagalit naman si Samuel sa mga sinasabi ni Leah sa kanya at galit na sinabihan niya ito na kapag kinuha niya si King mula sa kanya, magiging ligtas ba si King kay Jacob? Kinalaban niya ang kanyang asawa. Ang sabi ni Leah, na problema na niya yon, ang kanyang asikasuhin ang kanyang problema. Ilalayo niya si King mula sa kanya dahil yun ang tama, dahil yun lang ang paraan para maging ligtas si King. Galit na sinabihan ni Samuel si Leah na kapag nalaman niya ang totoo, kakainin niya ang lahat ng kanyang pinagsasabi. At dumating ang mga tauhan ni Leah upang palabasin si Samuel sa kanyang opisina. Gayon pa man, naiinis naman si Samuel dahil kung kailan patapos na ang kanyang misyon, tsaka gumaganito si Leah. Sinabihan ni Colonel si Samuel na kailangan niya mag-focus, hindi siya dapat ma-distract. Ang sabi ni Samuel, hindi ganon kadali yun. Kinukuha ni Leah sa kanyang anak. Hindi pwedeng hindi niya ito intindihin. Sinabihan ni Ismael si Samuel, kung may tutulong sila sabihin lang niya. Sinabihan naman ni Paing si Samuel na siya nang bahala sa kaso. Minsan na siya natalo ni Attorney Rivera. Hindi na niya hahayaang maulit yun. Ipapanalo niya ang kaso na ito. Pumunta naman si Johnny sa opisina ni Diego pang mag-imbestiga sa nangyaring pagsabog. Ngunit inisulto lamang si Johnny ng kanyang ama dahil mali ang kanyang paraan sa pag-imbestiga. Sinabihan na lamang ni Johnny si Diego na mag-iingat siya nito dahil ayaw pa niya na mawalan siya ng ama. Habang si Leah, ipinaalam naman niya sa kanyang ama ang kanyang hinala na posibleng si Jacob ang nasa likod ng assassination attempt sa kanyang buhay. Dahil pagkatapos nangyaring pagsabog, hindi na umuwi si Jacob at hindi na niya ito makontak. Ginawa ito ni Jacob baka nalaman na niya na malapit na siya nito mahuli. Sinabihan ni Diego ang kanyang anak na ongoing pa ang investigasyon. Try to keep an open mind. Asawa pa rin niya si Jacob at higit sa lahat, wala naman nakikitang ebidensya laban kay Jacob. Pupuntiryahin naman ni Matias si Ismael at ang mga bata nitong hacker. Pagbabayaran niya ito sa kanilang ginawa. Papatayin muna niya ang mga hacker bago siya mapatay ni Tanda. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Sins of the Father. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos i-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.